Good day mga ka-GT sa Kalam at eto na naman po, binigay na naman po sa akin ng susi ni Module number 2 ang susi ng kanyang sasakyan at inaantay ko lang po sila diyan. Siyempre may lakad na naman po kami ni Module number 1 at Module number 2, ang dalawa kong ate. At ayun, shoutout sa iyo, pati JR, napasulpot ka. Bakit parang nanay yung angkas mo sa likod? Bakit hindi mga estudyante? Joke lang po. Tapos yan, dire-diretso na po ako diyan. At ayan, nagulat kayo, NLEX na kaagad 'no? Hindi ko na po kinunan yung ibang siyempre nagkukuwentuhan kaming magkakapatid, tapos nagtsitsismisan kaya yan, NLEX na po tayo. Kahabaan ng NLEX po yan. Ang pinag-usapan po namin diyan ay yung bonggambilya, kung paano namin kukunin magkakapatid at gustong ilagay sa resort at sa bahay ng Module number 1 at Module number 2 at bawal naman po. Kaya dire-diretso lang po tayo diyan. Tinanghali na po kami. Skyway po kami dumaan diyan pero diyan na lang po ako nag-video. At ayan po, kahabaan po yan ng bago dumating ng tulay sa Santa Rita. Hindi ko alam kung anong lugar po yung may kahabaan ng tulay na yan. Basta yan, maykos-maykos lang po tayo dyan. Kahabaan na yan ng NLEX. Siyempre, ang gagawin po namin ay gala na may bisita iglesia ang konti. At ayan po, at kami po dyan ayan yung tulay na sinasabi ko sa inyo mahaba na ginagawa. Dadaanan nyo po yan pagka yung nag-NLEX at may pupuntahan kayo sa norte. Automatiko, dadaan nyo kayo dyan, expressway na yan. Pero may daan naman sa MacArthur Highway na bayan-bayan. Kaya lang po, maabutan ko yun ng traffic doon. Depende sa dadaanan yung bayan. Kung maraming sasakyan or kokonte, basta lagi ko kayo matatraffic sa National Road. Kaya yan, malimit na dinadaanan po yan ay yan NLEX, North Luzon Expressway. At after po niyan, syempre, San Fernando exit po ang exitan namin. Naghahanap po kami dyan ng cathedral hanggang sa syempre medyo iba-iba yung napuntahan namin. Hindi lang sa baryo-baryo. Tapos yun, napaghanap kami, napag-isipan mo namin. Dumiretso ng Porac doon sa lubog na simbahan po nung Mount Pinatubo po. Kaya yun, napakaganda na po. Ayan. At bago kami pumunta ron, syempre, hindi naman kami dadaan dyan sa Nathaniels. Shoutout sa Nathaniels. Yung order ko lang po ang hindi napapabigay. 25 minutes daw. Siguro, ewan ko lang din po. Kaya na-diet po dyan si JT Sakalang sa Nathaniels na yan. Pero ang goods naman po dyan ng pagkain. Hindi kami kakain dyan magkakapatid pagka dumaan kami dyan. Imagine number 1 at Manager number 2. At ayan. Welcome to Pampanga. Ayan na po yung nyo, pagka San Fernando kayo dumaan. At yan, syempre, katanghalian ho yan. Idadaan po muna kami dyan sa Nathaniels. Makikita nyo po yung Nathaniels dyan. At dyan ho kami kumain. Ni Manager number 1 at Manager number 2. Ang kasama ho namin dyan, ang mga pamangking ko si Troy at si Antonayan. Bumaba na ho kami. At ayan po yung Nathaniels. Sinasabi ko sa inyo. Bilihan ho siya ng pasalubong pero meron hong restaurant ho yan dyan sa San Fernando, Pampanga ho yan. Pagka-exit nyo, ikot lang ho kayo doon sa Metulay. Tapos ayun na yung mga pamimilihin nyo pasalubong. Ayun si Manager number 1 at Manager number 2. Ang sabi, kain muna raw. Kaya punta kami doon sa may restaurant nila at nandiyan lang din po yung restaurant ng Nathaniels na nabilihan ng pasalubong. Ayan si Anton at si Ate Monet, si Ate Janet. Ayan, syempre, mekos-mekos na po kami dyan. Order na po. Akin pong order ang pinakamatagal dyan. Hindi na nga ako nakakain dyan. Binigay na lang po sa akin ni Ate Monet yung kanyang kanin at yung sisig. Tapos siopaw ako. Tapos yung siomay. Nakikiyagaw ako kay Major number 2. Ayan, si Ate Janet. Kaya magpakuha sa video. At ayan po, syempre, gala kami ni Troy. Vlogger yan, si Troy. Hindi ko pa alam kung anong vlog niyang i-follow nyo yun, si Troy. Si Sean. Tapos, ayan po. Siyempre, ikot-ikot kami dalawa dyan. At ayan po yung mga pwede nyo pamilihin. Tapos, mamaya, pagkakain namin, siyempre, alam na. Kumuha ko dyan ng maha, tsaka yung kasaba. Napakasarap po doon. Ewan ko lang po na Major number 1 at Major number 2 kung anong pinamili. Basta ako, dumampot lang ako ng dalawang pwede sa akin. At yun, syempre, tapos po namin kumain dyan. After nyan, dumiretso na ho kami ng papunta naming simbahan para kami magbisita iglesia. At ayun po, syempre, ako na po yung nagdesisyon kasi hindi namin makita yung mga bagay na
simbahan pala na ano, ayan, daan kami sa ano, SM Pampanga. 'Yun diyan pala po, unang ano namin na pumunta kami sa may Saint Therese, pero hindi naman nagustuhan nila yung Saint Therese kasi wala naman nung mga stay station. At tapos pumunta kami dun sa isang simbahan na nagmimilagro yung parang pare, medyo pamilyar at ayan po, dumiretso kami ng papuntang Mexico at ayan, dinaanan po namin 'yan, SM Pampanga po 'yan, diyan din po sa may San Fernando 'yan. At siyempre daan-daan lang po ang GT sa Sakalam para ano, iwas aksidente, defensive driving lang. Tapos after po niyan, nag-decide na ho kaming umikot tapos dumiretso na ho kami ng Porac. Ayan na po ang Megadite, nalimutan ko ang tawag diyan, Bacolod Megadite ata o Bacolod, Megadite. Ayan o yung kahabaan na 'yan. Ako na ho nagdesisyon diyan na pumunta kami sa may lubog na simbahan papuntang Porac, Pampanga. Ayun po yung dating tower lang yung nakikita tapos ayan, mekos-mekos lang po tayo diyan. May kumpare diyan si Troy, yung vlogger, nakita niya raw 'yan yung Megadite na 'yan. Hanggang Porac ho 'yan, simula ho San Fernando, Pampanga, tapos, dire-diretso lang ho tayo diyan. At ang kahaba-haba po ng Megadite na 'yan, medyo mainit po diyan, tinatalo po ng aircon yung init, sobra. Ang aircon po ay medyo hindi makalamig ng gusto diyan kasi sobrang init po diyan sa Megadite na 'yan. Basta dire-diretso lang po tayo diyan, ang labas naman po niyan ay Porac. Parang bypass road 'yan dito sa anong 'yan. At ayan po, siyempre mekos-mekos lang po diyan, overtake tayo 'pag mayroong, clear na kalsada, pero napakasikip po diyan. Pero mas maganda po, ingat-ingat lang po tayo, defensive driving. 'Yan naman pong pagkuha ko ng camera, meron po nakahawak na iba niyan, ako yung nagda-drive lang ho. Minsan pagka yung medyo clear, ako naghahawak ng cellphone tapos ayan, mekos-mekos lang po tayo diyan, huwag niyo akong gagayahin. Pero malimit, pahawakan niyo po yung cellphone para hindi ho kayo abala sa pagmamaneho, lalo't 'pag kayo driver. At ayan, yang Megadite na 'yan napakahaba ho niyan, sobra-sobra po ang init diyan tapos 'yan, may kalahating oras niyo rin nung tatakbuhin 'yan, medyo mahaba ho 'yan. After po niyan siyempre, ayan na po, Porac, Pampanga. Kanan po tayo diyan kasi bawal pa hong dumiretso diyan, pagka kanan niyo ho, habay kaliwa rin po. Tapos 'yan, pagka kanan niyo wala akong 100 metro, kakaliwa ho kayo para sa national road na 'yan. Ayan na po yung papuntang Porac, medyo nalalapit na po 'yan. Tapos ayan siyempre, kukunan naman natin ng highway ng Porac Highway. Tapos ayan, ang daming truck diyan. At mapapadaan po tayo sa tulay ng Porac na inano ng Mount Pinatubo dati. Malaki naman pinagbago diyan, napakaluwag ng kalsada. Siyempre may mga naghahakot food truck diyan na mga White Sun, pamilyar ho tayo diyan kasi diyan naman ho talaga nanggaling ang White Sun, galing po sa Mount Pinatubo. At ayan, mekos-mekos lang po tayo diyan, dire-diretso lang po tayo diyan at after po diyan, madadaanan niyo po yung sinasabi kong 'yan na tulay na 'yan na ginawa na tinumba ata 'yan dati ng, pagsabog ng Mount Pinatubo, yung lumalabas sa bulkan po na buhangin ano. Tapos after po niyan, ayan, welcome to Porac Town. Ayan na po 'yon, Porac Town. Tapos dumiretso na kami sa Saint Catherine Church, yung po yung lumubog. Tapos hindi na po kita diyan kasi marami ng bahayan. At yan po, medyo may traffic kasi papasok ko ng bayan 'yan. At after po niyan, ayan, kumaliwa lang ho kami. Tapos ayan na, yung lubog na simbahan. Kita niyo po ang baba ng tower. Siyempre, lumubog na ho 'yan, pero dati ho mataas 'yan. Ang laki na po ng pinagbago, may mga building na, ayan po. Napakaganda ho sa loob niyan. Diyan ho kami nag-station ng Major number 1 at Major number 2. At ayaw pa magpakuha ni Major number 2 diyan. Ayan, pumasok kami sa loob diyan. Mekos-mekos lang po kami diyan magkakapatid ni Troy. Tapos habang nag-station kami, nagkukuwentuhan kami diyan ni Troy Vlogger. At ayan po, papasok po tayo sa loob niyan. Makikita niyo na ho, napakababa ng simbahan na dahil yan po dati lumubog sa pagsabog ng Mount Pinatubo. Pagkakaalam ko, ang tawag po diyan ay lumubog na simbahan. Tapos ayan po,
Apaganda ho sa loob niyan. Tapos may nagpo-Clorox na taga diyan at napakalinis po. Tapos, yung mga santo nila merong mga curtain. Siguro pagka nagmimisa tsaka lang po tatanggalin mga curtain. Ayan po, nandiyan ho kami sa harap ng altar. Ayan, puro violet. Ayan po ang mga nakatakip po yung kurtina niya. At diyan may po na sareno. Tapos ayan, diyan po kami nag-station ng gala na may konting bisita iglesia. Ayun po ang nangyari po sa amin yan. Pero nagbisita iglesia po talaga kami. Meron po diyan mga station na tinapos na po namin diyan sa station na yan. Diyan sa simbahan ng katedral na yan. At ayan po, syempre, after po niyan, ayun, ginabi na po kami, magkakapatid at ng dalawang pamangkin. Ayan, Skyway. Skyway na po yan. Kaya mga ka-JT sa kalam, magpapaalam na po ako. Tapos na po yung